Nakabalik na sa bansa ang higit 100 OFW na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia. Sila raw ang unang batch ng mga Pinoy na natulungan ng kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Hari ng Saudi. Umaaksyon si JV Arsena. Ngiti at bagong pag-asa ang pasalubong 118 OFW na dumating mula sa Saudi Arabia kahapon. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, sila ang unang batch na nabiyayaan ng kasunduan ng Hari ng Saudi at ng gobyerno kaugnay sa repatriation ng mga OFW. Kasama sa napagkasunduan ng pagsagot ng Saudi sa gastusin para makauwi ang mga Pinoy sa bansa. Napag-usapan na pati lahat ng mga penalties nila, na waive po yon ng Hari. And it is the Saudi government po ang nagbigay po ng kanilang tickets. Mismong si DFA Secretary Perfecto Yasay ang sumalubong sa mga Pinoy. Gusto raw sana ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya mismo ang sumalubong sa mga ito, pero dahil sa sitwasyon sa Davao at pagbiyahe sa Laos, nagpadala na lang ito ng mensahe. Sa totoo lang, ay gustong-gusto niya talagang pumunta dito ngayon at susunduin kayo. Dahil ang binibigyan niya talaga kayo ng importansya at gusto niya talagang maunawaan kaagad ano mga problema ninyo at kung anong tulong maibibigay niya sa inyo. Kaya lamang sinabi niya sa akin dahil yung putukan sa Davao, yung ng bomba, ay talagang hindi siya makaalis. Laking pasasalamat naman ang mga OFW sa pinakitang malasakit sa kanila ng Pangulo. Kahit daw walang bit-bit na pasalubong, ay masaya sila dahil makakasama na nila ang kanilang pamilya. Maski wala kaming pira, wala kaming pasalubong, at least nakauwi, makita namin ang aming pamilya. Salamat sa gobyerno natin, tinutulungan nila kami na makauwi. Laking bagay na yun para sa amin, maski hindi kami nakasahod. Una nang nakatanggap ng financial assistance na 1,590 riyals ang mga OFW, habang 6,000 pesos naman sa kanilang mga pamilya. Pansamantala munang mananatili ang mga ito sa OWA Office of Pasay hanggang makauwi. Inaasahan namang darating pa sa bansa ang mga susunod na batch ng OFW mula Saudi Arabia sa lalong madaling panahon. Umaaksyon, JV Arsena, News 5.